Good evening po sa ating mga kababaihan. Nandito na naman po tayo sa Women's Cafe Forum. Hello, Sister Grace. Hello, Sister Jen. Hello, Sister Rachel. Ang Women's Cafe Season 1. So, hello, Sister Tess sa Season 2. Absent po ngayon ang ating Sister Teresa. Siya po ay nagpapahinga. Sa mga nanonood, maraming salamat po sa pagsamang muli ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa panibagong topic na napaka-exciting. Pero bago po ang lahat, bati po muna tayo mga kapatid. Sister Jen? Amen. Isang pinagparang gabi po sa lahat at na-miss po namin kayo. April 1, sabi ni Kuya King. April Fool's Day dahil magaganda daw kami pero hindi pala. Joke lang po. April 1, April Fool's Day sa mundo pero tayo po, we will be full with God's promises. We will be full with God's goodness ngayong gabing ito. Kaya salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa. I-share lang po natin ito. Salamat po. Amen. Sister Grace? Amen. Magandang gabi po sa lahat. And of course, good evening po sa lahat ng viewers po ng Bayaya ng Bisbigan. Na-miss po namin kayo. And again, welcome po sa Women's Cafe Forum. Kami pong lahat ay very excited dahil napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. And ayun po, keep on watching and be blessed. Amen. Sister Right. Ayan, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ayan, sabi nga ni Sister Grace dati, hello world. Akala inaantay kayo Sister Grace. Ayan, so we're very happy po nakasama po natin ngayon ang Women's Cafe Forum sa Season 2. O diba? Parang anniversary na ba natin, Sister Jen? Nakakatuwa kasi madami na tayo. Ayan, so magandang gabi po. Samahan niyo po kami for the rest of an hour or two or bahala na ngayong gabi. Amen. Thank you. Sister Tess, bati po tayo and diretso na po tayo sa opening prayer. Amen, praise God. Maganda po kaming lahat. Amen. Maganda po tayong lahat ng anak natin. Pagparang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan, sa mga nakikinig po, naway mapagpala namin kayo ngayong gabi at truly po masaya po ako. Masaya po kami dahil nakasama po namin ang Season 1 ng Women's Cafe at pinakabahan nga po syempre, iba to Season 1 to Mga ano talaga to. Ito yung aming mga Kala ko matatanda talaga to. Magaganda talaga po ito. Talagang mga pinagpalang kababaihan. Amen. At tayo po ay pumikit at damhin natin ang presensya ng Panginoon. O Diyos na dakila, tunay na napakabuti niyo Panginoon sa buhay namin. Salamat po dahil lagi niyo pinapaalala sa amin na kailanman hindi kami nag-iisa. Andyan ka palagi upang kami ay samahan. At iparana sa amin ang pagmamahal ng isang tunay na Ama. Salamat po Ama sa mga kapatid na patuloy na nakikinig sa mga salita mo. Dalangin ko na patuloy na dumaloy ang umapaw na biyaya Panginoon sa bawat isa at anuman pong kahilingan nila ay maipagkaloob ayon sa iyong kalooban Ama at manatili ang pag-ibig sa aming mga puso at mapuno ng mga salita mo Ama upang hindi magkaroon ng buwang ang kasamaan. Gamitin niyo po kaming daluyan ng iyong mga salita at ng pagpapala para sa nangangailangan, Panginoon, na tunay na masaya at masarap maglingkod sa iyo, Lord. At nawa po ang lahat ay magkaroon ng pagnanais na makapaglingkod sa iyo, Ama. Salamat po, Ama. Ikaw po ang mapapurihan, madakila at mapasalamatan sa gabing ito. At ikaw po ang maitaas sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sister Tess. Amen to that. Samahan po tayo ng Panginoon as we talk about our very special topic tonight, which is entitled Aging Gracefully. This topic came up the other night. Nung tayo ay naalala niyo yung nag-share tayo ng mga pictures, mga kapatid, ng ating mga before and after. Hindi pala, before and the present. Ayun. So, sabi nga ni Sister Weng, may tanong po ako, anong waistline nyo dyan, sis? So, pero, but what is aging gracefully really means? And how do we age gracefully? Yun ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Kasi this physical body, yung younger looks natin, the beauty on the outside, all this will fade and as we age.
And little by little, mga kapatid, we experience yung random physical changes. But the good news is, as we age, we definitely become experts or pick up the pieces of learnings during every stages. And what's beautiful is, we can share those to the young ones, mga kapatid. And most of it is the learnings, of course, na sabi ko nga, this will all fade. Lahat-lahat ng nakikita natin physically, magbe-fade. Pero ang pinakamaganda doon, yung kalooban natin. Diba? You are beautiful inside. So, iikot po ang ating usapan ngayon, mga kapatid, sa kung paano ba tumanda gracefully. So, Sister Jen, ibibigay ko na po sa'yo ang pagkakataon. Amen. Amen. Salamat, Sister Naina. Salamat po. Kanina actually, akala ko po nasa Ignite po ako. Wala na po pala noon. Akala ko mga kabataan po ang aking mga kasama. Hindi po pala. Kita naman po sa ating mga kasama dahil ang topic po natin ngayon, aging gracefully. Amen. Aging gracefully. Kaya po baka po dun po sa mga bago pong nag-join po, baka akala nyo po ay gawain ng kabataan. Wow. More. Isa pa po. Ayan. Baka po kayo namamali. Mga kasama ko po dito yung mga mukhang mga kabataan, mga millennials dahil lahat po tayo laging maligaya sa piling na ating Panginoon. Kaya ang topic nga po, sabi nga ni Sister Naina, nag-arrive po ito dahil nagpa-throwback picture tayo eh. Di ba, Sister Naina? Ang ganda ni Sister Naina nun eh. Doon sa kanyang sinad eh. Ouch, noon. Mas maganda ngayon. Mas maganda ngayon. Di ba? Kaya po, sa atin po mga kababaihan, minsan nararanasan po natin pag tumitingin or imimig natin na ating sarili sa salamin. Dumadami na ang wrinkles, parang iba na, nagiging iba itsura ko, di ba? Pero sabi nga po, we are aging but we don't have to get old. Yan, tama po ba yun? We are aging but we don't have to get old. Hindi po tayo dapat na nadaragdagan ang ating edad, pero hindi po dapat nadaragdagan yung itsura na parang ikaw ay tumatanda dahil sa iyong mga naranasan. Nakuha po ba natin yun? Na para kang pinasan mo na ang ilang dekada ng buhay mo, nakita sa'yo na matanda na ako. Yan, di ba? May mga ganun kasi minsan sinasabi natin, matanda na ako, wala na akong pangarap. Hindi ko na gagawin niya, matanda na ako, huwag niyo na ako isama dyan. Kaya basahin po muna natin 2 Corinthians 4:16 to 17. 2 Corinthians 4:16 to 17, sabi po dyan, therefore we do not despair, but even if our physical body is wearing away, our inner person is being renewed day by day. Wow, napakaganda po nun. For our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So ito po ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Sabi po ni Pablo, kahit po ang ating pong physical na katawan ay nakikita natin ay mga changes, nakikita natin na tumatanda tayo, but our inner person is being renewed day by day. Amen, di ba? Araw-araw binabago tayo ng ating Panginoon, binabalik ng Panginoon kung tayo po ay nasa ating Panginoon. Ayan po yun eh, there is a condition. We have to be in the presence of God. Sabi nga po, in the presence of God, there is fullness of joy. That's why you will feel mare-renew ka, kahit 50 years old ka na, 40 years old ka na, pero feeling mo, or pakiramdam mo, ano ka pala, 20, 30, but it doesn't mean yung ginagawa ng mga 15 anyos gagawin mo din. Di ba? Tama ba yun, Ma'am CN? Amen. Sister Grace, Sister Tess, Sister Naina, di ba? Hindi po gano'n na ating pag-uusapan ngayon. We will be aging gracefully with the joy that comes from the Lord. Amen. So, yun po, back to you po muna, Sister Naina. Amen to that, Sister Jen. Salamat. We will age physically, magbabago yan. Ang mahalaga, dun sa binasa ni Sister Jen, is we pick up the pieces. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw according sa mga pinagdadaanan natin. We embrace
and we pick up yung lesson learned sa bawat stages ng buhay natin. Sa buong taon, anong natutunan mo sa buhay mo? Anong natutunan mo sa mga pinagdaanan mo? Embrace yung kung anumang age na meron ka. Kasi sabi nga for our momentarily light suffering is producing for us an eternal weight of glory. So spices lang yung mga suffering na yan. It cannot compare kung ano yung plan sa'yo ng Lord, bakit pinagdadaanan mo ang meron ka ngayon. Sister Grace, ikaw naman po. What can you... Amen. Ako sa akin, we can definitely enjoy life even in our aging time. And kami po, tinitiyak po namin na maaari po natin i-enjoy yung buhay natin kahit tumatanda na po tayo. Paano po ba natin magagawa? Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng positive mindset and outlook sa buhay po natin. Alisin na po natin yung mga hindi natin kaya system. Hindi ko kaya yan kasi matanda na ako. Napaglipasan na ako, mahina na ako. Dapat lagi po tayong positive. Hindi positive sa COVID, kundi positive yung pananaw po natin sa buhay. Na kahit gaano karami o yung mga problema na dumadating sa ating buhay, dapat, sabi nga ni Pastor, dapat lagi tayo nakaangkla sa ating Panginoon, lagi tayo nakafocus sa Kanya. Amen po. Dapat po be surrounded by the people who will bring out the best in us. Always find right things, right place, right people na makakapagdagdag po ng value natin. Na may papasa naman din po natin sa other people. And ayun, dapat magkaroon tayo ng goal every day na dapat nakakapag-bigay tayo or nakakapag-pasaya tayo sa kapwa natin in our little way. Kagaya ko po working, tayo nakangiti. Sabi nga, habang tayo po ay tumatanda, mas maraming wisdom po yung nakukuha natin na maaari po natin i-share sa kapwa. Sabi nga po, every time meron tayong mga pagkakataon na will give us joy and make us our aging more meaningful, makabuluhan yung buhay po. Naalala ko po, Sister Jen, kagaya po dun sa scripture na yung, di ba po, naging makabuluhan po yung buhay. Yung sa kanyang katandaan, nagabayan po niya siya upang magkaroon ng ayos na buhay. So tayo po, bilang Kristyano, bilang babae, bilang nanay, tayo po ay mayroong vital role sa mga kabataan, sa mga anak po natin na kung paano sila maging makajos, maging compassionate sa ibang tao. Sabi nga po, living a life with significance is the best life that we can live for the glory of God. So, ayun, naalala ko rin po, Sister Jen, yung meeting natin, connect ko lang din po. Na-share mo po sa amin yung the spirit of excellence. Binalikan ko yung note ko. Sabi din ni Sister Jen, whatever we do it with excellence. So, ayun po, i-desire natin na whatever we do it for the glory of God. And ayun, dagdag ko lang din po sa bawat isa sa atin, dapat you should love yourself also. Give time sa sarili natin, lalo na po tayo, syempre, mother, we give everything to our family. Dapat po we should give ourselves a break din. We need rest and make ourselves happy para yung physical body po natin maging healthy rin po para sa family natin. Ayun na po, kasi as we grow old po, yung spiritual, mas lalong nagle-level up po. And sa tingin ko, kapag malakas po yung spiritual natin, yung physical po natin magmamanifest na rin po. So magiging healthy na rin tayo sa pagtanda. So ayun po, kailangan tayo po ay maging healthy physically and spiritual. Ayun po. For that, Sister Grace, maging positive. Hindi sa COVID, kung hindi positibo ang ating mindset. Maging healthy tayo spiritually and physically. Maging happy. Yun, ang secret ni Sister Grace para sa graceful na pag-age. Sister Rachel, I give you the floor. Ayan. So, sa akin naman po yung aging,
You have to be proud of it. Something that you have to be proud. Yung every time, proud and blessed. Ayan. Yung every time na nadadagdagan yung edad natin, hindi po siya something na we should be afraid of. Na tulad ako ngayong taon, I'm turning 40. Parang nung bata ako, pag nakikita ko nanay ko. Hindi ka halata? Diba yan? Kaya gusto ko talaga itong ano. Ayan. So, di ba parang dun sa ibang tao, sinasabi lang pag 40 ka na, ayan, konti na lang. At saka hindi pala konti, wala talaga ako sa kalendaryo pala, di ba? Matagal na. So, that is something that we should be thankful for. Ayan, kasi sabi nila, as we age po, kaakibat din yan yung mga hardships. And sabi nila, yung mga matatanda or being old is also being a survivor. Kasi di ba, sa bawat araw sa buhay natin ay meron tayong kinakaharap ng mga pagsubok, mga trials. Not naman everything sa buhay natin ay masaya. Not naman everything. Balanse, balanse na ibinibigay ng ating Panginoon. Pero para malagpasan natin yung, lalo na ng mga matatanda, kaya nakakatuwa yung wisdom na nabibigay sa atin ng mga matatanda sa church, that's very important. Kasi naniniwala ako doon yung parang papunta na, papunta pa lang tayo, pabalik na sila and all. Although there's no shortcut, and sabi nga natin, lagi natin sinasabi, merong kanya-kanyang dealings ang ating Panginoon. How to age gracefully, yung wisdom na award mo na yun yung wisdom na yun, award mo na yun sa pagtanda mo. Kasi yung sinabi ni Sister Jen kanina and Sister Grace na yung lahat ng experience natin or lahat ng na-experience natin as we go along with our lives, as we add number sa ating edad sa taon-taon, yun yung pwede mong ipamana na kayamanan sa mga nakakabata sa'yo or yung medyo papunta pa nga, ika nga. And also yung resilience, yung sa resiliency, di ba, habang nag-i-age tayo, mas nagiging resilient tayo, mas nagiging, ano ba ang resilience sa Tagalog? Parang mas, we can be able to adapt sa changes na mga nangyayari sa ating paligid. And that's something na hard-earned ng mga tao na nagkakaedad. And of course, syempre yung maturity. Maganda yung sinabi ni Sister Jen kanina na young at heart, pero yung perspective mo sa buhay and the way you decide, the way you deal with things, hindi naman dapat maiiwan sa pagkabata. Ako honestly, sabi ko nga nasa kwento ko na to yata sa inyo, Sister Jen, nag-stop ako magbilang ng edad ko nung na-reach ko yung 18 years old. Na parang hindi na ako, minsan hindi ko na, minsan kailangan ko pa mag-minus. 1981 minus. Oo, nag-stop po ako magbilang nung 18 ako. Dati kasi parang nagmamadali ako Pag bata ka, nagmamadali kang tumanda, nagmamadali ka and all. Parang nung nag-18 ako, nag-stop ako. So, ako siguro pwede ko masabi, nandun yung young at heart. Andun yung young at heart, pero yung mga opportunity na binigay sa akin ng Panginoon na ma-experience ko and then for me to learn something from it and I can be able to share that to other people. Yun yung pinaka-reward ko sa sarili ko. Me, go on my 40s this year. Parang, ito na-experience ko na to. Hindi ko sinabing gawin mo. When we give advice, hindi ko sinabing gawin mo kasi baka iba din naman ang dealing sa'yo. Pero ito yung naranasan ko. Ito yung na-experience ko at ito yung ginawa ko at ito yung mga napagdaanan ko for me to reach kung nasaan ako ngayon. So, maganda rin yung sinabi ni Sister Grace na we have to be positive lang lagi. Although, ang hirap sa sitwasyon ngayon. But then again, dyan papasok na hindi ka mahihirapan basta ang Panginoon ay nasa buhay mo. So, yun po for me. Amen. Napakaganda nun, Sister Rachel. At magandang point din pag-usapan dahil nga nasa pandemya tayo ngayon, sis, diba? So, syempre yung katulad nating mga nanay at saka kayo mga working, kasi tagahugas pala ako ng mga galon. So, working din ako. Ang hirap mag-adapt. Paano mo mabibigyan ng time yung mga hobbies mo mag-enjoy ka since pandemic nga. So, hindi mo na magawa yung normal. So, tayo yung mag-adapt
sabi nga, mag-adapt tayo sa kung ano ang meron ng paligid. So kung 40 ka, Sister Rachel, huwag kang mag-alala. Dahil may mas matanda pa sa'yo. Ngayon ko lang na-realize, ako po ay ang pinakamatanda sa inyo. 42 po. At Ay, hindi rin halata. Hindi rin halata. I'm proud of it. Na masaya ako sa kung ano ako ngayon, nasa estado ko ngayon. And alam ko, sabi nga, yung maturity, kung ano yung pinagdaanan mo, kung ano yung mga napulot mo, yun ay hindi mababayaran. And the treasure yun kasi pwede mo siyang ibahagi sa mga tao sa paligid mo, sa inyo, sa mga nakikinig, di ba? Yung mga pinag-uusapan natin, yung mga ideas natin, yung mga topics natin. Syempre nga, lahat ng mga sharing natin, saan ba nanggagaling yun? Nanggagaling yun sa lahat ng mga pinagdaanan natin, mga kapatid. Ayun. Actually, nawala talaga yung notes ko. Sabi ko nga kanina, nagka-cramming ako. So, kumain na lang ako kasi na-stress ako ng slight lang. Pero sabi ko nga, dahil kasama ko naman ang mga batikan, Sister Rachel, Sister Jen, sabi ko kay Pastora, akala ko 43 na ako. 42 pa lang pala. So, kwenta-kwenta. Sabi ko gano'n. Huwag kang mag-alala. Ako nga, may punto ng buhay ko. Nag-birthday ako. Hindi ko alam nung araw na yun na birthday ko pala. So, kala ko mas matindi ako. Siya, hindi niya alam ang birthday niya. So, masyado siyang busy. Alam mo yun, na hindi na napapansin ang pagdagdag ng edad. 'Di ba? So, love life. Kung anong estado ka ngayon, happy lang. Sabi ni Pastor, love lang. 'Di ba? Huwag nating sayangin ang buhay. Huwag nating sayangin ang bawat season sa hatred, sa anger, sa pagtatanong sa Diyos, bakit ganito ang sitwasyon ngayon, 'di ba? So you learn to adapt kung anong meron tayo. Sabi nga ni Sister Grace, mag-enjoy lang. Hindi ang ibang tao, ito mga kapatid, hindi ang ibang tao ang magpapasaya sa'yo. You have to decide it for yourself. You have to choose to be happy. Kasi kung nakasalalay sa ibang tao ang kaligayahan mo, magfe-fail ka. Kasi nga, 'di ba, nakaasa pala na sa ibang tao ang happiness mo. Pero if you have Jesus in your heart, you know Jesus in your heart, siya ang ginawa mong number 1 sa buhay mo. Tapos na ang usapan. Ang Lord na ang bahala sa ito. I give the floor, Sister Tess. Hallelujah. Wala ako. At ako yung kinakabahan dahil sa season. Ganun. Ano po, sa Aging Gracefully, ang nag-ano po nito sa akin, ang pumasok talaga sa isip ko yung isi-share ko lang po. Ako po natutuwa sa mga kabataan sa atin sa church. Dahil sila talagang bata pa lang makikita mo talaga yung na nila yung sobrang dedication nila sa Lord talaga. Tapos yung na ba ang nararating nila, yung sobrang pagkakilala na nila sa Lord, tapos yung gawain nila, yung pagsiserve nila sa Lord, hinahangaan ko po talaga sila kasi ito po agad talagang pumasok sa isip ko nung yung binigay itong sa atin yung topic. Kasi pinaalala sa akin ng Lord noon talaga itong sa Act 2024, yung subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Pumasok po sa isip ko kasi noon po ang mindset ko talaga. Pag easy lang sa buhay nung hindi pa po ako Christian. Ano po bang gawain ko? Yung abalang-abala lagi ako sa trabaho, gawaing bahay, tapos pag-intindi sa mga anak. Yung po talagang, yun lang, doon lang umiikot ang mundo ko. Yung hindi ko maisip na kung masumpungan ko lang na magsimba, doon lang ako magsisimba. At kung yung pong pananalangin, bihirang-bihira po talaga. Nung ako po ay hindi pa Christian. Talagang sabi ko, siguro pag tanda-tanda ako, parang ganun, yung magre-ready ka na
yun po ang mindset ko noon. Yung mga siguro mga edad, ano na po ako. Kasi nakikita ko sa mga kasamahan ko yung mga talagang pag edad ng 60 pataas, doon na sila nagpapaka-puspos, nagpapakaalam sa Lord. Yung mga palasimba, yung mga palaano, yung ganun po yung naiisip ko talaga. Kaya sabi ko nakakahiya, talagang pumasok sa isip ko. Kasi yung pong gawain ko talaga paspas sa trabaho, tapos bahay, trabaho, gano'n. Tapos kakain, tapos pagtutulog ka na lang, pag kinaumagahan, pagising mo, trabaho na naman. Minsan, hindi na talaga ako nakapag-pray sa gabi, bago matulog. Wala po talaga yan. Tapos, bago umalis. Kaya ang laking iniisip ko po talaga, natutuwa ako sa papaisip ako, sabi ko, ang laki ng pagbabago po talaga ngayon dito sa as a Christian po. Kasi, noon, yun nga, pag wala kang panahon kay Lord, parang konting problema, ang bigat na sa dalahin sa puso. Parang andyan na agad yung dadamdamin mo, malulungkot ka. Talagang dumating sa time na naisip ko na yung negative negative na pumapasok na sa isip ko noon. Kasi nga, wala hindi ko man maisip noon na lumapit sa Lord. Kasi walang nagpapaalala sa akin, wala akong paturuan na gaya ngayon sa atin na kailangan lumapit ka kay Lord, pagbibigyan kayo. Parang hindi ko maramdaman ang presensya ng Lord. Wala man lang sa akin. Parang walang Diyos sa buhay ko noon. Kasi nga, ayun yung mindset ko. Parang hindi ko hinahanap ang Lord yung ganon. Tapos, eto po ngayon, tulad ngayon na ang kaibahan ngayon sa akin na talagang nagpapakaalab na, nagpupuspos na, magaan po sa buhay na may Lord sa puso. Kaya sabi ko, eto yung mindset ko noon na maling-mali pala. Kaya pag nakikita ko yung mga kabataan na talagang iba na yung nila, yung tulad ng pag-serve nila sa Lord, talagang natutuwa po ako. Kaya sabi ko sa mga anak ko, sana pagdating ng sa isip ko, sabi ko sana, makita ko rin silang gano'n na habang bata pa, nag-i-impok na ng kayamanan para kayamanan sa langit. Gano'n po na tulad ng ngayon nga, yung ginagawa ko ngayon nagpapaka na ako, alam sa Lord, lahat ng gawain, kumbaga, ginagawa ko yung kalooban ng Lord. Kaya sabi ko, lahat ng problema, lahat ng dumating na lungkot sa buhay ko, wala nang nagiging puwang. Saglit lang siya, iisipin mo lang siya, pero hindi gaya dati na talagang dadamdamin mo. Kaya sabi ko, ang laki pong kaibahan na dapat pala noon pa talaga, nakilala ko na, naging Christian na ako, yung gano'n. At yun din po ang gusto kong iparana sa pamilya ko. Yun nga lang, talagang masyado pa silang kaya inaalagaan ko pa rin po sila na minsan pahapyaw na binibigyan ko sila ng mga natututunan ko rin ng mga Word of God, tapos yung mga natututunan ko sa mga fellowship, yung kung gano'n. Para kasi gusto ko po, habang mga bata pa sila, ngayon pa lang, habang may oras pa, madala ko na sila, di ba po? Kasi yun ngang kaisipan na kung kailan matanda na, kung kailan kasi doon ka na magre-ready Parang bilang na lang yung araw mo, naiisip mo, bilang na lang, ilang na lang ako kasi ganito na edad ko. Doon na ako magpapakaalab sa Lord. Doon na parang maghahanap ng Panginoon, yung ganang hahanapin ko sa puso kang Panginoon. Mali po pala yun. Kaya sabi ko, yung topic ngayon, iyon ang nagpaalala po talaga sa akin na ngayon hindi pa naman huli ang lahat. Talagang ngayon po, puspos na ayun nga po, nagpapakaalab ako sa Lord para pagdating ng araw, yung ready na po ako. Tapos yun nga po, kumbaga hindi na ako pagdating ng ganitong sitwasyon, hindi na ako ready na rin ako, hindi ako gaya ng dati na nagmumukmuk, nawawala ng pag-asa sa buhay. Di ba? Ngayon halos ganun ang mga nararamdaman Kaya pag nakakausap ko yung mga tao na parang nakakaawa po na yun, ganun agad ang isip nila. Isang beses may nag-message sa akin, puro yung emoji na na luhaan talaga. Kasi bakit po yung ganun? Sobra na daw, parang hindi niya na, ina-atake ng anxiety. Ayun, kumaga kaya na-share ko din sa kanya kung sabi ko sa akin, nagpagaling yan. Unang-una, talagang hinanap ko si Lord, sabi ko gano'n. Ayun po, yung kagandahan lang po na yung mga natututunan ko, pag ganyong may mga pinagdaanan tulad sa akin, na ibabahagi ko po sa kanila. Kaya ayun po ang naitutulong ko rin. Tapos share ng
Word of God kasi sabi ko sa kanila, yung lang po talaga ang nakapagpagaling sa akin. Kasi ito bumabalik na naman nga tayo sa pandemic at sobrang sabi, yung last topic natin na mas malala pa nga po talaga ngayon. Marami na rin ang namamatay dahil daw sa COVID. Ayun, kaya talaga pong yung i-aatake talaga tayo ng yung stress, ng anxiety, mga alalahanin. Kaya ayun po yung parang pinaka din sa akin malaking tulong na ito nga na nakaka-recover na ako. Hindi ko na siya hindi ko na dinaramdam, hindi ko na siya naalala. Kaya sabi ko itong topic ngayon, natatawa lang ako kasi noon po mali po pala yung mindset ko. Kaya sabi ko, thank you Lord dahil ayun po, pinaalala niyo po sa akin at dinala niyo po ako talaga kung saan ako nararapat at kung ano po yung kalooban niyo para sa akin. Ayun. Salamat Sister Tess sa napakagandang sharing mo. Binigyan mo ng time limit pala ang sarili mo pero nagkamali ka. At mabuti naman at pinaalala sa iyo ng Panginoon, 'di ba? Kailan pa tayo magsisimula, 'di ba? Now is the right time, 'di ba? Huwag tayong magpaka-busy sa mga bagay na panlupa. Tayo ay magpaka-busy na mag-invest. Tulad nga ng sinabi mo, mag-invest tayo sa spiritual, 'di ba? Sa good deeds natin. Kasi 'yun ay ating investment dun. Passport natin dun sa langit. Amen. Ayun po, share ko lang po sa Job chapter 12 verse 12, wisdom belongs to the age and understanding to the old. Ouch. So, kailangan maging sanggang dikit natin yung mga senior citizens sa atin kasi sila pala ay punong-puno ng katalinuhan, punong-puno ng pag-unawa. Dahil hindi naman talaga mapapantayan mga kapatid ang experience ng ating mga senior citizens. So, kaway-kaway, Pastora Magda, at sa ating mga senior citizens, Sister Jen, batiin nga po natin muna ang ating mga live viewers. Hello po sa inyo. Amen. Amen. Good evening po kila Mama Bonggi, si Mama Ellen. Siyempre, inuna ko ang aking mga parents. Yan, Sister Rowena. Sister Rowena, Sister Vilma. Magandang gabi po, Sister Blessy. Yan, kahit senior na nga po no? Napakaganda pa rin po sino pa po ba yung mga nandito? Brother Casarino, Marciano. Amen. Pastor Kenneth. Yan, magandang gabi po, Pastor Kenneth. Brother Moore. Yan, maraming salamat po sa pagtatagpo ng inyong mga kaibigan. Sister Rowena, napaka-active po. Ayan, Sister Rowena, gusto mo bang sagutin namin kung anong waistline namin 10 kilos ago at 10 kilos ago? Ayan, dahil para po sa mga nanonood, muli po ang topic po natin, aging gracefully. Nag-start po kasi yan sa activities ng women, mga throwback pictures po namin nung ilang dekada po ang nakalipas at makikita po natin na talaga pong nandun ang pagsama ng ating Panginoon. Amen. May pagkakataon, minsan binabalikan ko yung pictures, grabe parang pasan ko ang mundo nung ilang taon lang ako noon, di ba? Pero ngayon, ay kumpara mo, although nadagdagan ka ng timbang, pero nandun ang kaligayahan sa ating mukha. Amen. Nag-glow ang ating mga mata. Amen. At ang ating puso ay maligaya. Amen. Pero nung tayo ay wala pa sa ating Panginoon, nakita mo yung mga picture mo, di ba? Para kang kulang sa kulang ka sa bonakid. Yan. Para kang hindi batang may laban ng panahon yun. Amen. Marami po tayo mga pinagdaanan. At sino ba ang walang pinagdaanan? Lahat po tayo may mga pinagdaanan. But ang kaibahan po natin na mga nakakilala, ang kaibahan po natin na mga anak ng ating Panginoon, we age gracefully. Ibig sabihin, we will go through the process beautifully. We will accept the situation very lightly. Bakit? Dahil alam mo, may kasama ka, nandun ang presensya ng ating Panginoon. Katulad nga ng sabi ko, di ba, may pagkakataon na may itsurang, ang edad ay 20 anyos, pero ang mukha niya ay parang 50 anyos. Bakit? Dahil siguro dinala na niya lahat ang mga problema at talagang problema ng buong mundo. Siya na siguro ang nagdala noon. Pero kung mauunawaan lang ng bawat isa sa atin
na meron tayong Panginoon na pinangako ng ating Panginoon na iba tayo po. We are wonderfully created by God. Kaya dapat nakikita po sa atin yung creation one na wonderfully, yung tinatawag po na hindi lang po dapat, hindi po natin dapat at kailangan pabayaan na ating mga sarili. Because our body, ito po physical, our body is the temple of God. Amen? Nakakahiya naman po sa ating Panginoon kung pinabayaan mo na ang iyong sarili, that you will stop taking care of yourself. Amen? Sir Jen, paano ba yung sinasabi nyo? Yes, sinasabi nyo, maging positive. Paano ba gagawin natin? Paano ba yung sinasabi nyo aging gracefully? Meron po tayong mga key points, di ba? Mga kapatid, aking mga kasama po dito. May mga key points po tayo na ibabahagi po natin sa ating mga taga-panood po ngayon. At ilan po dito ay sabi po dito, get your life back. Ano ibig sabihin nun? Ibalik po ba? Sister Jen, 50 years old na ako eh. Get your life back. Magpipiko ba ako? Mag-Chinese garter ba kami? Amen. Ganun ba yun, Sister Jen? No? Sabi nga po, kung gusto mo, di ba, marami po sinasabi mga kaibigan natin, bakit gano'n, ikaw nakakapag-exercise, ba't ako hindi ko kaya kasi hindi ko na kaya, matanda na ako. No, we can still do exercise. Kung dati, ako, sinishare ko to kila Ma'am C, kila Sister Grace, dati nakakapag-dance pa ako ng hip-hop, di ba? Yung mga hingal-hingal dance na yan. Pero ngayon, kung hindi ko man kaya siyang sayawin noon, I can do ballroom, di ba? Yung mga swing-swing lang na ganyan, di ba Ma'am C? Sister Naina, sumiswing-swing lang parang ganyan. Hindi man natin kaya nang gawin yung mga nakaraan, but we can still dance. Yan yung sinasabi natin, that we can get our life back. Amen. Huwag mo laging sasabihin na matanda na ako. Kaya mo nakasasabing matanda na ako, hindi ko kaya yan. Because you don't want to rest. Napapagod ka sa mga ginagawa mo. Kaya mo sinasabi, matandaan na ako, hindi ko na kaya yan. Dahil sa dami-dami ng ginagawa mo. Katulad sa amin, Sister Raya, minsan, ang dami nilang ginagawa, hindi na niya na mamalayan. Ito na pala, ayun, sa Pastora, birthday ko pala, di ba? O, ganito pala yung edad ko. Dahil sa dami nating ginagawa, hindi na natin namamalayan. Kaya po, we need to rest. We need to take care of our body. Paano yun, Sister Jen? Minsan, kailangan natin ng helpmate. Huwag mo nang gawin lahat. Hindi kasi Superman, hindi kasi Wonder Woman. Hindi ikaw ang darna, ng iyong pamilya. Kailangan mo ding humingi ng tulong sa iba. You have to take care of yourself. And also, enjoy every single moment. Dapat lagi kang maligaya sa bawat araw. Hindi lagi mong iniisip ang kinabukasan. Ano na ang pang-ulam namin sa araw-araw? Ano ba ang iluluto? Ay, di ba minsan tayo mga kababaihan, hihiga pa lang tayo, iniisip na natin ang kinabukasan. We need to enjoy muna. Enjoy muna natin kung ano yung present. Enjoy muna natin kung ano yung meron ngayon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And we have to be balanced in different aspects of our life. Amen? Even though you cannot do everything, but you can do something. Amen? Nung kabataan ka, sige, gawin mo lahat. Kaya mo yan. Di ba kaya mo? Kinakaya mo lahat nung bata ka. Pero ngayon, na tayo po yung umiidad na, at least you are doing something. Huwag mong iisipin na wala kang kwenta. Huwag mong iisipin na wala ka ng, ano pang tawag doon, yung wala ka na itutulong. Ay, minsan nagtatampo pa no? Wala na akong maibigay sa inyo, wala na akong matulong. You have to give yourself some break na tinatawag na nagampanan mo naman ang lahat noon. So ngayon, pagbigyan mo naman ng iba na magampanan at ipagkaloob sa iyo kung ano yung naitulong mo sa kanila. Amen? Tama po ba yung mga sis? Yan. Amen? And also, ito, huwag kang laging magalit dun sa mga bagay na alam naman natin na hindi mo kayang baguhin. Amen. Amen? How can you age gracefully kung lagi kang galit? Pero alam mo naman, hindi mo naman mababago yung sitwasyon. Amen? Hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon. Only God can. Amen. Amen. Kaya dyan dadami ang wrinkles mo. Kaya dyan ka may stress. Kaya dyan ka magkakasakit. Kaya dyan ka maha-high blood. Kasi ginagawa mo ang akala mong ikaw lang ang may kayang gumawa at magbago ng sitwasyon. Amen.
Amen. Teka lang, tignan natin sa ating comment kung amen. Amen po, tama po. Amen. So, balikan po natin. Our body is the temple of God. Ingatan po natin, pangalagaan po natin ang ating katawan. Pagkat ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kailangan po natin gampanan kung ano po yung ating pong role, ang ating part sa ating pong katawan na pinagkaloob po sa atin na ating Panginoon. Amen. Kaya napakaganda po ng topic na ito to be a reminder to everyone na oo, nagagawa mo yung iba noon, pero at least ngayon, may nagagawa ka pa rin at may naitutulong ka. Amen. Sa iyong, sa mga ganun mga senior na naririnig natin, diba? Hindi ko na kaya, Sister Jen. Naku, huwag mo na kami isama dyan, Sister Jen. Ganyan. Pero ang mahalaga po kasi sa amin yung presensya nyo. Tama si Mamsi. Yung karunungan na ibibigay nyo po sa amin, umupo ka lang po dyan, makinig, diba? Kasi nandun minsan, tayo nga mga nasa mga young adult pa ba tayo? Tayo po, diba? Mahalaga sa atin, makita natin yung suporta nila. Lumalakas na yung loob po natin. And napakahalaga po ng mga umiedad at mga may edad na dun sa mga iba't ibang mga bracket na tinatawag, age bracket po na tinatawag. Kaya po, masaya ang maglingkod sa ating Panginoon because nakikita sa ating mukha, nakikita sa ating kalusugan. Amen. Nakikita po dapat sa ating kalusugan that even though we are getting old, but still, nandun pa rin ang kalakasan na nagbubuhat sa ating kalusugan. Amen. Amen po. Sister Naina. Amen to that, Sister Jenny. Sister Grace, dahil aging gracefully naman, Grace, ang ating topic. Ano po ang may dadagdag niyo po? Ayun, tama po yun na bigyan po natin ng break yung sarili natin. Hindi dapat nakikita sa atin yung mga problema. Dapat makita sa atin na tayo pinagpala kasi ayun nga, we are the temple of God. So lahat na ng pagpapala binigay na ng Lord sa atin. So lagi na lang natin isipin kung ano yung mga pangako ng Panginoon na wala siyang ibibigay na hindi natin kaya. Ano yung mga problema natin, kaya natin yan kasi kasama natin ang Panginoon. So napaka-importante po talaga na yung number one talaga, yung mindset po talaga natin. Dapat laging tama. And ano man yung mga problema na pagdadaanan natin, we can always choose kung paano po tayo magre-respond sa mga. So, ayun po, Sister Naina. Thank you. Sister Rachel, anything to add up po? Yes po. So habang nakikinig po ako sa inyong lahat, ayan, nag-list down ako ng tatlong natutunan ko ngayong gabi sa topic po natin. No? So number 1 po, do not give up as we age. We should not give up, but we have to give way. Diba yung sinasabi natin po na may mga, pag tumatanda kasi tayo, there are some things na may limitations na po tayong gawin. So yun yung sinasabi ni Sister Jen kanina, do not push pag hindi na siya akma dun sa edad mo, pero meron kang magagawa. That's number 1. Again po, do not give up, but you may give way. Number 2, never stop dreaming and never stop learning. Kasi habang buhay po tayo, ay merong learnings at meron pong lessons na itinuturo ang buhay sa atin. And that we have to embrace and that we have to share to others as well. And then number 3 po, this is not the time to give up. And this is for everyone po na nakaka-experience po ng feeling nila, ang bigat-bigat na ng problema nila, but tanongin yung sarili nyo, at pag nilayan nyo po ang sitwasyon, ito ba yung pagkakataon na mag-give up ako, na parang, say for example, you're as young as 20 years old, as 17 years old, as tatanong mo sa sarili mo, umabot na ako ng 17, umabot ako ng 30, umabot ako ng 50, ibig sabihin, meron pa akong purpose. Kaya very important, lagi natin sinasabi na importante na alamin mo kung ano yung purpose mo sa buhay. Amen. So the basic, you have to accept Jesus as your Lord and Savior for you to pinpoint. Kasi ituturo ka ng ating Panginoon doon sa doon sa sagot sa tanong mo na ano ba yung purpose mo, for you to easily identify and embrace kung ano nga ba talaga ang purpose ko. Kasi pag alam mo ano yung silbi mo
or purpose mo sa buhay, hindi ka mag-give up ng basta-basta. If you have marital problems, if you have problems sa trabaho mo, tingnan mo yung asawa mo, hindi man siya perfect sa paningin mo, pero binigay yan ng Lord sa'yo. Tingnan mo and dighin kung ano yung kabutihan na meron dyan sa asawa mo. And then you ask yourself again, meron at meron pong kabutihan sa bawat isa sa atin. At naniniwala po ako doon. Merong kabutihan, meron lang po talagang minsan mali ang diskarte sa buhay o saliwa ang diskarte sa buhay. Pero pag ididigin mo at uungkatin mo ano yung dahilan nila, minsan makikita mo kasi merong pinanggagalingan at merong pinanggagalingan yan. So sa mga nakaka-experience po ng mga problema, tanong mo sa sarili mo, ito ba yung pagkakataon or time na i-give up ko ito? Umabot na ako as far as this, do I need to give up? So yun lang po. So maganda yung the truth and the life. So eto, iwanan ko lamang tong mga na screen capture ko kasi nagandahan lang ako. Share ko nga pala, kanina may nakita po akong picture. Tapos pinakita ko sa asawa ko. Dalawang mag-asawa sila, tapos nasa boat sila. Tapos tulog na po sila, namamasyal sila. Tapos nakalagay doon, Tagalogin ko na lang, wag daw mag-antay na matanda ka na, saka ka pa magta-travel with your loved ones. Kasi hindi mo na siya may enjoy tulad nila na pagod na sila kasi syempre 'di ba itong ating physical na katawan ay magde-deteriorate, makakaramdam ng mga pananakit ng mga kung saan-saan. 'Di ba? Yung mga senyales, magiging forgetful tayo, yan. Pero yun nga, wag nating antayin na dumating yung time na yun. So habang medyo malakas pa tayo, gawin kung ano yung makakapagpasaya sa atin, di ba? Continue to be happy lang, di ba? Iwanan ko lang itong mga nabasa ko na mabilis lang. I love my wrinkles and I adore my gray hair. I grow wiser and stronger as I age. I embrace my age with joy and pride. Aging is a privilege few get to enjoy, and I am lucky to grow old and wise. I feel more beautiful now than I did the last year or last decade. I discovered true joys of being a woman through age and experience. Age is a state of mind. Mind is in one happy state. Happy state ba? Tayo mga sis. Amen. It should be. I grow more beautiful and less fussy as I grow older. Age is just an age, di ba mga sis? I would rather be this exact age as I am today. Ayun. So naulit na lang. Iwanan ko na lamang po ito, mga kapatid. But the godly will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon, for they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our God. Even in old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green. They will declare, the Lord is just. He is my rock. There is no evil in Him. Psalm 12-14. Diba? Kahit tumanda na tayo, magkakaramdam pa rin tayo na parang tayo ay bata. Diba? Tayo ay mamumunga. Marami para tayong fruits. Ang pag-ano ko dito is marami pa tayong maibabahagi as we age. Ayoko na sabihin as we grow older. As we age, mas marami tayong maibabahagi sa mga nakababata sa atin. Hindi matatawaran ang mga eksperyensya natin sa buhay, mga kapatid. At ang bibig natin, gamitin natin ito lagi na maging pagpapala, maging daluyan ng mga salita. Itong Women's Cafe Forum is napakagandang pribilehiyo. Salamat at naging kabahagi ako nito. Thank you, Jesus. At sa ating mga kasama na binigyan ng wisdom ng Panginoon, every time na nagkakaroon tayo ng Women's Cafe, nandito tayo, nakakapagbahagi tayo ng mga salita ng Panginoon. At hayaan lang natin, tuloy-tuloy lang kasi ang dami-daming nakakapulot
ang dami-daming nabibless na tao. Kaya sa mga kaluluwang nanonood sa atin sa gabing ito, mga kapatid, dagdagan po natin, Sister Tess, ang aking sinabi bago tayo mag-closing prayer. Alam ko tapos na. Naalala ko lang po. Naalala ko lang po kasi part ng ito po talagang natatawa lang ako kasi nung time na ina-atake po ako ng kalaban, yun nga, yung tawag dito, puro problema, puro andyan yung mga nararamdaman ko, andun ko ano-ano. Talagang sabi po ng mga nakakakita sa akin, ba't ganun? Ba't parang ang itsura mo tumanda ka na, yung gano'n. Tapos bagsak ang katawan mo. Tapos talaga pong kitang-kita daw sa katawan mo talaga na Kasi dinaramdam ko yung lungkot eh. Dinaramdam ko yung lungkot. Tapos yung problema talagang dinidibdib ko. Tapos eto po yung nag-aano na ako, naandito na po ako sa Christian. Tapos nagbabasa-basa na ako ng Bible. Nag-uumpisa na akong makinig ng mga preaching. Nung nagpunta po ako sa Plateron, eto po sa Plateron, dumalaw ako. Sabi ng hipag ko, bakit ganyan? Ang ganda ng aura mo ngayon. Parang ibang-iba daw, ibang-ibang aura. Napangiti naman ako. Tapos sabi ko, dahil yan kay Lord, ganon. Tapos parang ang yabang ko pa dahil ako po ay talagang sabi ko, dahil ang Lord ay nasa puso ko na may mga salita na ng Lord na ako'y pinanghahawakan. Yung mga problema, isinantabi ko na po. Dahil hindi nakakatulong Pag ba tayo nagmukmok, pag ba tayo dinamdam natin ang dinamdam, inisip natin yung mga problema, malulutas po ba yun? Di ba? Hindi po. Pero kung sa alalahanin natin ang mga pangako ng Lord sa buhay natin, alalahanin natin yung mga salita niya na ayun po na dapat meron tayo sa puso natin. Ayun, talagang sigurado po, parang easy-easy na lang sa'yo. Yun ang ginawa ko. Kaya parang nag-iba. Sabi nga, hindi ka na nagmumukhang matanda. At talagang totoo po yun na nakikita sa aura mo. Masaya, masarap pag may Lord ka sa puso mo na ayun, na kinikilala. At talagang siya yung sinasandalan mo Bahala na si Lord. Sabi, bahala na si Lord. Tapos andyan yung mga pangako niya talaga na talagang ramdam mo na kumikilos sa buhay mo. Kaya ayun po yung nakakabata po talaga. Nakakabata di ba? Ayun po, share lang. Amen. Kasi iba ang may Jesus sa ating buhay. Iba pag ang Panginoon ang ating sentro ng ating buhay. Hindi lang ang ating aura, kundi pati espiritu na nare-refresh. Diba? Nagdadialysis, sabi mo nga sis. Amen. Kaya salamat sa gabing ito, na dialysis na naman ang karamihan sa atin. And I hope maraming soul ang na-bless. Amen. Huwag po nating ititigil yung mga pangako ng Diyos na maranasan natin sa ating buhay. Amen. Na nasasabihin mo, nandito na ako, nasa katapusan na ako ng buhay ko, hindi ko na mararanasan niya. No. Tama yung sabi ni Ma'am Simba, patuloy tayong mangarap, patuloy tayong maging excited sa mga gagawin pa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. And also, yung katulad ng sabi ko po kanina, we should pray about things instead of making things happen for ourselves. Amen. Ipanalangin po natin yung mga bagay na gusto nating mangyari, imbis na tayo po ang gumawa para mangyari yung mga bagay na iyong hinahangad. Amen. Amen. Tayo po ba ay mananalangin na, Sister Naina? Amen. Still have to. Alam ko po, napakasarap ng topic. Ang sarap-sarap ng marami tayong gusto pang sabihin, mga kapatid, pero limited ang ating time. So nais ko lang pong magpasalamat sa mga nanood ngayong gabi. Thank you so much for staying with us at sa lagi niyo pong pagtangkilik. Samahan niyo po kaming muli sa iba pang programa ng Biyaya ng Diyos. Sumubaybay po tayo. I-follow po natin lahat-lahat ng programa. Online naman po ang lahat. So wala po tayong ibang gagawin kung hindi magpakalalim sa pamamagitan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. So online lang po, isang pindot-pindot lang, bigyan natin ng panahon ng Panginoon. Amen po, Sister Jen. Amen. Amen. Prayer na po tayo. Thank you po. I love you all. Amen. Amen. Salamat po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin na. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, thank you for this life, oh God. Thank you for our age, oh God. Thank you for
what we have experienced, Father, sa mga nakaraan po, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok sapagkat kami iyong pinatatago, God. Salamat po, Panginoon, sa lahat po na aming mga naranasan sa aming buhay, O God. And in our present time, Father, we continue to ask your guidance. We continue to ask your presence, Panginoon, na kami po iyong samahan, O God, sa mga nalalabi pang araw at oras sa taon, Panginoon, na aming buhay. At sapagkat alam po namin, Father, na marami ka pang gustong gawin, magagandang bagay para po sa amin. Marami ka pang gustong ibigay po sa amin, Father God. Kaya, Panginoon, kami po ay hindi natatapos na magtiwala sa iyo, hindi po natatapos na mangarap. At makikita pa namin, Panginoon, ang napakagandang buhay na pagkakaloob mo po sa bawat isa, O God. We already experienced, Panginoon, how you blessed us from the past years, O God. Salamat, Panginoon, how you help us, Panginoon, na magtagumpay sa mga pagsubok. At alam po namin, Lord God, patuloy, O God, na kami ay yung pagtatagumpayin, Father, sa lahat ng labanan, sa lahat ng pagsubok. O God, salamat po. I pray, Father God, sa lahat din po ng mga nakikinig, O God, na nakakaranas po ng anumang depresyon, anumang kalungkutan pa sa kanilang pamilya, O Father. Touch them, abutin mo po sila, hipuin mo at pagpalain, Panginoon. Abutin ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan right now, Father God. At maranasan nila muli palagi, Panginoon, ng ikaw, kailanman hindi mo kami iniiwanan. Lahat, Panginoon, ay ang iyong mga mata ay lagi pong nakatingin po sa amin, O God. Kaya, Panginoon, ipuin mo po, Father. Lord God, you love all the senior citizen, O God. Bagaman sila, Panginoon, ay nasa kanya-kanyang tahanan lamang, limitado ang kanilang mga ginagawa, limitado ang kanilang mga activities, O God. Lord, ikaw po ang kanilang kagalakan, ikaw ang kanilang kaaliwan, Panginoon. Ikaw ang kanilang kalakasan, Panginoon. May mga bagay sila, mga nais gawin, Panginoon. Lord God, pagkaloob, Panginoon, sa mga desire ng puso pa nila, Father God, lagi po sila magpakaligaya sa iyo. Panginoon, dalangin ko din po, Lord, nagdanais na makakakilala sa iyo, Father. Lord, I pray for them, O God. Natanggapin po nila kayo, O God. Mga bagong pong aming mga tagapakinig, tanggapin po kayo nila. Buksan ang kanilang puso, Father. Ngayong oras sa sandaling ito, papasukin ka sa kanilang buhay. In Jesus' name, O God, kumilos ka, Father God. Panginoon, salamat po sa gawain ito. First day of April, Father, this will be our first year of Women's Cafe Forum, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nakasama, sa lahat po ng aming mga naging guest for the whole year. Salamat po, Panginoon, sa mga naibahaging experiences na aming mga kapatiran, ng mga kababaihan ng biyaya ng Diyos. O pagpalayo po sila, laging ipaalala, Panginoon, kung gaano kakabuti, O God. At salamat, Panginoon, sa amin po, aking po mga kasama, kay Sister Rachel, Sister Grace, Sister Naina, Sister Tess, O God, sa Sister Teresa, Father. Pagpalain mo, Sister Marilyn, O God. Lahat, Panginoon, na naging host, naging kabahagi ng Women's Cafe, O God. Pagpalain mo po sila. Panginoon, patuloy mo po, Panginoon, abutin, Panginoon, ang lahat ng ninanais ng kanilang puso. Lahat po ng pamilya ng bawat isa, Panginoon, ng kababaihan ng biyaya ng Diyos at wala man, Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Pagpalain mo po ang lahat na makakarinig ng tinig mo ng panalangin ito, O God. Lord God, muli po, O God, sa iyo lang po kami nagtitiwala. Ang mundo po ay magulo, ngunit Panginoon, sa iyo lang po kami makakakuha at makakaranas ng kapayapaan. Sa iyo lamang po kami makakaranas, Panginoon, ng kaligayahan. Sa iyo lamang po kami makakaranas, Panginoon, ng kasaganaan, Panginoon. Yes, O God, kasaganaan ng dumaloy sa bawat pamilya na nakikinig, O God. Salamat po, hindi po kami magkukulang, hindi po kami magmumukhang losyang, hindi po kami magmumukhang pasan ng mundo sapagkat ang alam po namin pasan po namin ng iyong dugo, Panginoon, na ang iyong buhay, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, nagpasa ng lahat upang maranasan po namin ang mga pangako mo, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po sa masayang gabing ito hanggang sa susunod, O God, na gawain ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 Po. Bye-bye Amen. po. Salamat. Good night. Bye Good po. night.